Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Donnie Guerrer at shoutout kay Percival Rosas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wake up, Aaron, nagising siya. Nang imulat ni Hansani ang kanyang mga mata, sa oras na ito, binabantayan niya ang gilid para alagaan ang kanyang mga disipulong asol na bundok pavilion, biglang nasa sabik na tumayo, sumigaw at sumugod sa labas ng tent. Binuksan ni Hansan Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Bagaman ito ay pansamantalang tolda lamang, ang palamuti ay lubhang maluho. Maging ang mga kurtina ay gawa sa pinong sutla, at lahat ng uri ng katanji tanging dekorasyon ay isinabot sa loob ng tolda, na ginawang mas mukhang pansamantalang panlabas na kampo ang tolda kaysa sa isang pansamantalang palasyo. Nakakatakot ang luho. Ikaw, Lu Roxen. Isipin Lukong Kor, 3,000 oras utak din matinoap, nagmadali upang makakuha ng mula sa kama. Ngunit sa oras na ito, sa labas ng tolda, sumugod ang 7 matatanda kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling nakita niya si Aaron na nakaupo, isang grupo ng mga tao ang mabilis na tinulungan siyang mahiga, at pagkatapos ay sinuri ng isang grupo ng mga tao ang mga Meridian, sinuri ang mga Meridian at sinuri ang mga pinsala. Parang nagmamadali ang isang grupo ng mga imperial na doktor ng kagigising lang ng isang emperador. Ang mga Meridian ay matatag. Halos lahat ng sugat sa loob ng katawan ay gumaling na. Ang pinsala sa likod ay karaniwang nagsimulang gumaling. Ang isang grupo ng mga tao ay patuloy na nagsusuri at nag-uulat. Malumanay na tumanggo ang 7 matanda. Ang lahat ng mga ulat ng mga alagad ay tumpak. Sa parehong oras, ang buong tao ay huminga at tumingin sa Aaron. Sinabi niya, ang espiritu ay medyo mabuti. Kahit na ang proseso ay mahirap, ang pagbawi ay talagang sapat na mabilis. Ito ay tumatagal lamang ng ilang araw upang ganap na gumaling. Panipi, paano si Lu Roxen? 3,000 lamang ay walang oras upang hilahin ang mga may mga taong ito, sa oras na ito malamig na boses kagyat na paraan. Miss, nakangiting 7 matanda, tumingin sa alagad sa tabi. Miss ay nagpapastol ng mga tupa sa bundok. Nagpapastol ng tupa. Iyan ang iyong mata ko sa kasamaan. Nakangiting sabi ng alagad. Ang mata ko sa kasamaan. 3,000 kilay isang kulubot, ang susunod na segundo, hindi alintana ang mga tao sa gabal, direktang tumayo mula sa kama, at pagkatapos ay patungo sa kampo account. Pagdating niya sa pinto, naamoy ni Aaron ang masangsang na amoy na papunta sa kanya. Sa sumunod na segundo, nabangga niya ang taong pumasok. Ang lalaking ito, syempre, ay si Lu Roxen. Kapag siya ay tinamaan ng ganito, ang magandang mukha ni Lu Roxen ay puno ng kawalang kasiyahan. Gayunpaman, nang tumingin siya sa Aaron, hamupa ang kanyang galit. Pagkatapos sumulyap kay Han 3,000, sumimangot siya at sinabing, gising ka na ba? Paggising mo, nagmamadali kang lumabas. Nagmamadali ka bang mag-reincarnate? Malamig niyang sinabi ang Aaron. Tumingin siya sa 7 matatanda, kamusta ang sugat niya? Ito ay hindi isang malaking problema, ngunit ang tinatawag na malubhang sakit ay nangangailangan ng higit na pahinga. Kung hindi, ito ay maaaring maulit. 7 matanda na may paggalang na paraan. Tumanggaw si Lu Roxen. Hindi man lang siya tumingin kay Aaron at sinabing, naririnig mo ba ako? Magbabalik ang hindi maayos na paggalaw. Panipi, at ang aking anak na babae, at ang sulat. Nagdududa ka ba sa akin? Nang marinig ang tanong ni Aaron, agad na hindi nasiyahan si Lu Roxen. Bagamat nangako siya kay Aaron na makikipagkaibigan siya, naiinis siya nang marinig niya na ang Aaron ay palaging sina Ivory at Han Nayan.
Siya ay isang bastardo, hindi ba? Hindi nagsalita si Aaron, tinitigan lang siya ng malamig. Ang pares ng mata na iyon ay hindi hahayaang magduda ang sinuman. Hanggat nang ahas si Lou Roxanne na sabihin na hindi siya nagbabayad ng sino man, magsisimula ang Aaron ng walang awa. Nakaharap sa mga mata ni Aaron, galit na tumingin sa likod si Lou Roxanne. Malinaw, ito ay nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang dignidad ay hinahamon. Ngunit kahit na ganoon, nakatitig pa rin sa kanya si Aaron, nang walang kaunting konsesyon. Huminga ng mahabang hininga si Lou Roxanne, ngunit hindi siya mapalagay sa paningin ni Aaron. Nangako ako sa iyo, natural na hindi ko sisirain ang aking pangako. Dahil doon, tumingin si Lou Roxanne sa kanyang mga mata, at agad na naunawaan ng 7 elder ang kanyang kahulugan at binawi ang kanyang mga disipulo. Bukas, papunta na siya. Pagkatapos maghintay na may lumabas, lumuwag ang tono ni Lou Roxanne. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sumimangot si Aaron. Namumuno ako sa hukbo para iligtas ka. Ang ibig sabihin ng pagliligtas sa iyo ay salungatan sa kaaway. Gusto mo bang ilagay ko ang isang batang babae sa ganoong kapaligiran? Malamig na boses ni Lou Roxanne. Matapos marinig ang mga salita ni Lou Roxanne, hamupa ang galit ni Aaron. Paano ang sulat? Anong sulat? Liham sa akin mula kay Yingxia. Nandyan si Fang Kun. Nang marinig ito, tumalikod si Aaron upang magbayad, ngunit sa oras na ito, nagalit si Lou Roxanne at sinabing, tumigil ka. Tumayo si Han Sanchen, ngunit hindi tumalikod. I saved you. At least you should say thank you. Saglit na nagatubili si Aaron at tumalikod para lumabas. Nang lumabas si Aaron, narinig niya ang kalabog ng mga nabasag na bagay at ang halos nakakabaliw na galit na dagandong ni Lou Roxanne sa buong kampo. Ang galit ni Feng Yan ay natural na takot ng lahat ng mga disipulo sa tuktok ng asol na bundok. Gayunpaman, para sa Aaron, ano ang kinalaman nito sa kanya? May pakialam ba siya sa mga taong hindi niya kadugo? Halatang hindi. Halika, batang Panginoon, narito sa iyo. Isang subordinate ang humawak ng isang mataas na tasa at iniinom si Fang Kun. Young Lord, iinom din ako sa iyo. Nang makita ang mga pinagkakatiwalaang toast na ito, si Fang Kun ay nasa napakagandang mood. Itinaas niya ang baso at tumugon. Pagkatapos ng isang baso ng alak, umupo ang lahat. Yung mga tao sa tuktok ng asol na bundok, para sa kapakanan ng isang Aaron, hiniling sa amin na manatili dito pansamantala. Tingnan mo ang lugar na ito. Napaka-boring. Ang ilang mga tao ay umiinom at naglalabas ng kanilang hindi nasisiyahang katarantaduhan. But damn it, it's just a piece of rubbish, but it makes so many of you waiting here. Damn it, kung gusto mong sabihin ko na isang suntok lang dapat pinatay ni Young Master ang basura. Mas mabuti pang may libing para sa kanya kaysa gumastos ng pera dito. Itong pag-aaksaya, 2 araw ang koma, hindi alam kung kailan madyay gising. Kapag nagsasalita ang isa, natural na sinusundan ng iba ang tukaw, na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan at nagrereklamo, tungkol sa Han 3,000. There he wake up, hahagumising ka na, may mukha kang makita ang ating munting Panginoon, kunwari lang natutulog. Haha, yan ang sinasabi ko. Nakoma ako ng aking munting Panginoon, ngunit ang kawawang tuktok ng asol na bundok, kailangang magsinungaling sa lahat na hindi ito ang aking munting Panginoon. Siguro ang pinsala sa likod ay ang ilusyon lamang na ginawa ng nakatatanda sa asol na bundok pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang asol na bundok pavilion ay ang pinakamisteryosong pag-iral sa tuktok ng asol na bundok. Ang mga matatandang lumalabas dito ay likas na may kani-kanyang kakayahan. I think that's very reasonable. Oo, paano makakalaban ng napakaraming monghe ang isang taong nasaktan ng malubha? Huwag mong sabihing away iyon. Kahit na kaya kong magtago ng matagal, hindi ko maasahan ang kakayahan niya. Panipi, well, sa ganoong kabigat na mga sugat, paano pa kayang makipaglaban sa mga masasamang monghe na iyon kahit na siya ay talagang ipinangangaral, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi isang Diyos. Siguro sila natatakot sa atin, ngunit kanino pa sila natatakot? Oo, sa harap ng ganyang tao, kaya ng Aaron na lumaban ng ganoon katagal na may mga pinsala. Natatakot talaga ako na ang balat ng baka ay pumutok sa langit. Ngayon ang tuktok ng asol na bundok ay talagang lumalala at lumala. Para sa ilang mga basura,
hindi niya gusto ang kanyang mukha. Kung tutuusin, ito ang lalaking nagustuhan ni Lu Roxanne. Kahit nakastraddle siya, kailangan pa rin niyang protektahan. Dahil doon, biglang nagtawanan ang isang grupo ng mga tao, at pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga salamin sa isa't isa. Sa sandaling ilagay ang tasa ng alak, tila ito ay hindi sapat. Sa mga oras na ito, may maluwag na ngumiti, ganyan lang sayang. To tell the truth, si Miss Lu ay talagang bulag at magkakagusto sa kanya. Sa hinaharap, hindi ko alam kung gaano karaming mga dahilan ang kailangan kong gawin at kung gaano karaming mga kasinungalingan. I have to tell to cover up his rubbish. Well, if this boy dare to show in front of me next time, I will definitely knock him out with one punch. Haha, wag ka nang sumuntok, kahit magtaas ka ng kamay, hihimatayin siya. Mahigpit at mahigpit, ito ay isang pagsabog ng tawa, sa pagmamayabang na paliwanag ng mga taong ito, ang tiwala sa sarili ni Fang Kun ay nagsimula ring bumuti ng husto. Ngunit sa oras na ito, dalawang madilim na anino ang direktang lumipad mula sa pintuan. Nang makita nila ito ng malinaw, mayroon ng dalawang nagpupumiglas na gatekeeper na nakahiga sa lupa, at isang figure ang nakatayo doon ng malamig sa itaas ng pinto. Aaron. Isang grupo ng mga tao ang biglang nagmulat ng kanilang mga mata, at sa sumunod na segundo, tumayo sila mula sa kanilang mga upuan. Nang makita ang Aaron, ang hindi malay ng ngiti ni Fang Kun ay tumigas sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, tumayo siya at tiningnang mabuti ang Aaron. Ito ang pangunahing kampo ng ating disyerto na lungsod. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Aaron, umalis ka rito. Kung hindi kami pupunta, huwag mo kaming sisihin na walang awa. Wala kaming pakialam sa pagkakaibigan ng dalawang pamilya sa loob ng maraming taon. Isang grupo ng mga tao ang biglang galit na nagpagalitan. Hindi sila pinansin ng Aaron. Mula umpisa hanggang wakas, malamig lang siyang tumingin kay Fang Kun at hakbang-hakbang. Bawat hakbang, ang tunog ng pagtapak sa lupa ay labis na nabigla sa puso ni Fang Kun, at napalunok siya. Aaron, hindi mo ba naririnig na kinakausap kita? Miss Lu dotes on you, Lolo. I won't spoil you. Fuck him. Sa sandaling bumagsak ang boses, ilang crony ang lumipad palayo patungo sa Aaron, at ang pag-atake ay mabilis at marahas. Bibigyan nila ng kulay ang Aaron. Bang-bang. Gayunpaman, nang ang grupong ito ng mga tao ay dumagsa, iilan lamang ang pabalik-balik, narinig na lamang nila na may mapurol na ingay sa paligid, at ilang katawan ang nag-crash sa paligid. Ang Aaron, mula sa simula hanggang sa wakas, ay hindi gumagalaw kahit kaunting linya ng paningin, malamig lamang na nakatingin kay Fang Kun, papalapit ng hakbang-hakbang. Isang grupo ng mga crony ay puro mga hanggal na mata, ngayon lang ang lakas ng baka na hampas ng hindi alam kung gaano sila kataas, makita ang ilang mga kapatid na sumugod, kahit ilang magkaharapan ay hindi direktang tumama ay nataman ng langaw. Sa oras na ito isa-isa kung saan may usap-usapan at tawanan lang hangin, nagulat ay nasa kinaroroonan ay hindi maglakas loob, kahit na ang kapaligiran ay hindi manggahas huminga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.